You'll be my parachute, baby, know you'll catch me whenever I fall. I fall. It's like my laces untied, got me tripping right into your arms. Your arms. Headed straight down through the night clouds, so is my heart. Hello everyone, Doxami here and welcome again to my channel. And guess what? We are here at NAIA Terminal 3 kasi meron na naman tayong gala. So isang panibagong travel series na naman dito sa ating channel and pupunta tayo ngayon ng Ho Chi Minh, Vietnam. So for this video alone guys, etong vlog na ito will be all about airport process from Manila going to Ho Chi Minh. Check-in, and then sa immigration and arrival sa Ho Chi Minh, and also our hotel, guys, na pagstayhan namin sa Ho Chi Minh, isasama ko kayo sa journey and makikita niyo yan sa vlog na ito. So time check, it's 11:30 AM and then yung flight namin is 7:20 PM. Pagkarating namin sa NAIA Terminal 3 ay chinek namin agad yung aming flight details and kung saan yung aming check-in counter. Next step naman ay magbayad ng travel tax. You can pay naman online or dito na kayo sa mismong airport magbayad, pero sa amin guys, nagbayad na kami through online sa Cebu Pacific. Since nakapag-check-in na kami online, ay eto pumipila na lang kami para mag-bag drop. Dito sa check-in counter ay hinahanap pala ang travel tax receipt and also your valid passport. Today sa NAIA, hindi naman ganun ka-congested and sobrang bilis lang naming nakapag-check-in. We are done checking in! Sobrang aga pa guys, like 12 noon, and yung flight namin is 7:20 PM. So pwede na kaming pumasok sa loob since tapos na kaming mag-check-in and mag-bag drop, and we already have our boarding pass. Guys, before kayo pumasok sa immigration, don't forget to fill out first e-travel departure para may code kayo kasi hahanapin talaga yan before entering the immigration. Actually, ngayon pa kami nag-fill out, like mga 30 minutes ago. Nag-fill out kami ng e-travel and sobrang bilis. And of course, don't forget to ready your documents na possible hanapin ng immigration officer sa inyo. Kasi iba't iba tayo ng mga requirements, depende kung ano yung source of income natin. But for the basic requirements guys, ito lang yon. Ayan, lalagay ko dito para alam niyo na kung ano yung mga basic requirements na hahanapin nila. So, time check, 12:23. Let's see kung ilang minutes tayo matapos dito. Ang bilis guys, alam nyo 10 minutes lang yung process namin kanina sa immigration and security screening. Excited to be back sa Vietnam talaga guys. And finally, it's official, we are going to Vietnam. Yung hinanap lang kanina ay ang aking passport and then wala nang iba. Pero may mga questions sila. So number 1 tinanong sino yung kasama ko? And then, saan kami pupunta, kailan babalik, and ano yung trabaho ko. So, sa husband ko naman tinanong din kung ano yung work, ano yung business, if affiliated ba sa government, and sino din yung kasama, and kailan yung babalik. Basic questions lang naman yung tinanong sa amin kanina, and after that, tatak na. Share ko lang pala guys yung situation dito sa NAIA, medyo mainit. Like, kanina, sa labas, sa may pa lang, parang pag-check-in ka pa lang. Even dun sa taas, sa may kainan, mainit talaga. Saka dito din sa boarding, medyo mainit din dito. Sumaga nga kami natapos sa immigration and mahaba-haba pa talaga yung time na antayin namin kaya we decided na pumunta muna dito sa airport lounge. First time pala namin makapunta dito sa Marhaba Lounge. And wala pala kaming credit card na may free access sa Marhaba Lounge. What we did ay nagbayad na lang kami ng 1,100 pesos and meron na kaming 3 hours na access sa Marhaba Lounge. Alam nyo, napakatipid nun yan kasi if onsite kayo mababayad, medyo mahal talaga dito sa Marhaba Lounge. And if you like to know the details about this one, you can watch my previous vlog about Marhaba Lounge. So sinulit talaga namin yung aming 3 hours stay dito and dito na din kami nag-late lunch. Nung time na pumunta pa nga kami dito ay hindi ganun kadami yung tao. And all I can say, worth it talaga yung pag-avail namin dito sa Marhaba Lounge kasi nakapag-relax talaga kami before our flight going to Ho Chi Minh, Vietnam. So malapit na yung boarding time namin kaya we decided na pumunta na sa aming boarding gate. Dito sa NAIA Terminal 3, be alert talaga kasi laging nagbabago ang mga boarding gate number nyo. And ato, chill muna kami while waiting for our boarding time. Time check, 6 PM na and 6:30 PM yung aming boarding time. So, konting time na lang guys at magbo-boarding na tayo. Yan. Thank you.
If you're wondering kung ano ba yung requirements upon arrival sa Vietnam, well, so far, wala na kaming ni-ready. Book and fly na lang talaga if you want to go to Vietnam. May 3 hours din yung biyahe. Finally, we arrive here in Vietnam. Your welcomes you to Saigon, Vietnam. The local time now is 7 minutes past the hour of 9 in the I heard na mahaba daw yung pila sa immigration dito sa Tan Son Nhat Airport kaya talaga pumunta agad kami sa immigration and pumila. Tinanong lang kung hanggang kailan kami sa Vietnam and tatak na. And diretso na agad dito sa baggage claim. Sa customs naman, wala namang hinanap and diretso na kaming lumabas. Finally, official na talaga, we are here in Ho Chi Minh, Vietnam. Xin chào! Welcome again here in Vietnam. We are back again here to explore another part of Vietnam. Usual, meron tayong mga agenda here sa airport. Guys, number 1 is to withdraw money, SIM card, and then transportation going to our hotel here in Saigon. So, for our internet connection, guys, we already have kasi agad eSIM na yung ginagamit namin ngayon, which you can book sa Klook, guys. It's around 360 pesos. Unlimited data na yan, good for 6 days na nabook namin. Activate na namin siya, kaya pagdating namin dito sa Tan Son Nhat Airport, meron na kaming internet connection. So you can check this one also sa Klook if you like na mag-eSIM. Pero if gusto niyo naman ng SIM card, guys, pwede din, guys. Meron ding available sa Klook, which is I think mas mura sa Klook ang SIM card, guys. And ito yung mga options, like nung nagdanang kami and then nag-Hanoi kami, guys, usually Viettel yung binibili naming SIM card. Malit lang pala yung airport nila dito, guys. Ito yung arrival hall nila. Naghahanap ako ng ATM machine, pero BIDV yung nakita ko. Ayan, BIDV. So, meron naman dito mga currency exchange and SIM card, bilihan ng SIM card, and then eto, tawag dito, rent a car, mga ganon. So, tingnan natin sa labas kung meron pa. Ito naman yung labas ng arrival hall nila. Yan. Sa left side ng airport ay ito yung mga ATM machines na makikita nyo. So, hindi ako dito nag-withdraw, kaya naman pumunta ulit ako sa my right side ng Tan Son Nhat Airport para mag-check kung ano yung ibang ATM machines na available. Titingnan ko lang sa other side kung may ibang banks bang available. Hindi naman kami nagmamadali kasi nagle-land talaga ako ng time pag nasa airport para maikot ko. Ayan. So, let's see kung meron pang ibang ATM machine. Kung wala, doon na talaga tayo mag-withdraw. Meron din pala silang bus station going to the city, guys. So, doon lang. Yan. Diyan mo lang lalakarin yung bus. See, sa my Burger King naman, guys, meron naman ako nakitang ATM machine. So, doon naman, banda sa may Popeyes, meron ding ATM machine doon. And dito doon banda. So, BIDV yung nakita kong machine. BIDV and Agribank. Yan. Agribank tayo kasi na-try na natin mag-Agribank sa Hanoi. Pwede yung mag-BIDV sa Hanoi, guys. So, dito tayo sa may Agribank. This travel, we will be using GCash card. $55,000 VND yung kanyang transaction fee. So, bukas maghahanap tayo ng ibang ATM machine sa city, guys. Kasi for sure, mas mura doon and mas maganda yung palitan. So, we have the money already. So, yung real-time forex, guys, ng 3 million plus 55K na transaction fee is 6,403.87 pesos. Yan. Yan yung nabawas ni GCash sa akin. Hindi natin try ko si BIDV, guys, and 60K VND yung kanyang transaction fee. Mas mahal ng 5,000 VND compared kay Agribank. So, doon na lang ako kay Agribank.
And sa Agribank din ako nagwi-withdraw guys nung nagdanang and nag-Hoi-An kami. Na tayo sa SIM card, check na din tayo sa money. For our number 3 agenda here in the airport guys, transportation going to our hotel. Pala ako nag-book ng airport transfer kasi baka matagalan kami kanina sa immigration. And nag-research kasi ako and according to my research, medyo matagal and mahaba daw yung pila ng immigration dito sa Vietnam, pero kanina like mga 10 minutes lang kami sa immigration and then doon lang sa baggage kami nag-antay na medyo konti lang na matagal. So all in all, mga nasa 30 to 40 minutes yung all process namin sa loob ng airport guys. Na ako nagpa-airport transfer kasi alam mo naman matagal ako sa airport, like nililibot ko pa. Gaya ngayon naghahanap ako ng options for the ATM, so yun. Ngayon, yung gagawin natin, since mura lang naman, affordable lang talaga, mag-grab tayo going to our hotel, which is in District 1. So, magbubook na ako, guys, kasi time check, 10:25 na. And, nakalagay na dito yung aking GoTime and GCash card. Kaya para dire-diretso lang at hindi na ako magbabayad ng cash. From the arrival, kailangan mo pa palang tumawid guys dito sa ride hailing. Dito sila dadaan. Dito kayo pipick up ng Grab. Also guys, eto ipa-flash ko sa screen yung message ng Grab kasi may additional fee sila dito sa Vietnam pag magbubook kayo sa Grab. Burger King. Pero guro na. Wow, Burger King. Felix Baboy. Oh. Sa District 1 pala yung location ng aming hotel and located siya sa isang small alley but don't worry, napaka-safe naman dito. After arriving at Felix Hotel ay nag-check-in na agad kami and hinanap lang yung aming passport and confirmation booking. And we made it to our hotel. Like, ang bilis lang ng check-in guys, mga 5 minutes. Pinicturean lang yung aming passport and then eto, we're going to our room sa 5th floor and yes, my elevator. Importante yan guys, yung elevator. Diba? Come to our room! Finally guys! Hindi kami na-stress sa aming hotel. Spacious yung room na nabook namin dito sa Vietnam and napaka-affordable lang. Kompleto naman yung mga amenities inside the room. Malaki din yung bed and malinis, komportable naman dito. Malawak din yung toilet namin, kaya naman gusto ko talaga dito sa Felix Hotel. So, we are finally here sa aming room. And yung pangalan ng aming hotel ay Felix Hotel. Located siya dito sa District 1. So, located siya sa isang alley, guys. And then, so far, ang bilis lang niyang mahanap. And then, sa alley na to guys, paglabas mo, andun na lahat ng mga kakailanganin nyo. May malapit na McDo, may malapit na convenience store, and may malapit na Burger King, di ba? And malawak yung room namin, guys. As you can see, kompleto naman. Meron sila ditong mga amenities na kakailanganin nyo talaga. And then, meron din silang house cleaning, may complimentary bottled water sila everyday. Kaya naman, sulit na sulit. And alam nyo ba na nabuko siya for around 6,400 pesos lang. Good for 5 nights na yan, guys. Imagine, 5 nights and 6 days kami ditong magstay. And so far, hindi naman kami maarte, guys. Sakto lang, hindi ganun ka-fancy yung aming hotel dito sa Ho Chi Minh. Pero, okay na, komportable, malinis, maganda yung location. And ang maganda pa, tipid na tipid dito sa Felix Hotel. So, you can
Book this one sa Agoda. Search na lang Felix Hotel. And again, maganda talaga yung location niya, guys. So, bukas ko lang ipapakita talaga yung neighbor, yung property, guys. Kasi gabi na. And time check, 11 PM na, guys. Yes, wala pa kaming tulog. So, magpapahinga kami for tonight. And then, let's see kung anong oras kami magising tomorrow, guys. Kasi grabe talaga yung pagoda namin. Like, 2 rides kami sa airplane. Taray, 2 rides sa airplane. Yes, kasi diba from Mindanao, tapos sa Manila, and then Manila going here sa Ho Chi Minh. But, ganun pa man, thank you Lord, kasi safe yung aming travel and trip going here. Maganda pa guys, like, grabe talaga yung trauma ko nung nagbangko kami, kasi diba pagkarating namin, wala kaming hotel. Grabe, kinukulit ko talaga yung hotel namin dito sa Saigon, like, mga siguro 3 times ako nag-email guys sa kanila na, oy, confirm ba yung reservation, darating kami ng ganitong oras, open ba kayo? And then ngayong araw nag-email na naman ako, and then ang maganda, responsive sila. So yan lang naman yung iniiwasan natin, yung ma-stress tayo sa hotel, kasi hindi talaga siya magandang happening talaga na ma-stress tayo sa hotel. But ganun pa man, I'm so happy na yes, komportable yung hotel na na-book naman dito sa Ho Chi Minh. Ako na lang puputulin yung video ko for our airport process dito sa Ho Chi Minh. And tomorrow is another day na naman. But tonight, magpapahinga tayo. And I hope na may natutunan kayo ay nakatulong ang video na ito sa future travel nyo sa Ho Chi Minh, especially sa airport process from pre-departure, immigration, arrival, mga agendas, and transportation going to your hotel. Yan. My name is Noxami. Thank you for watching my vlog, and see you on my next episode here sa Ho Chi Minh travel series natin. Good night! Pick a movie, I'll pick you up, we'll go eat sushi.